Ayan, isa nga pong malakas pa na palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na sinasamba natin sa umagang ito. Amen ba? Amen. So mga kapatid, bago po tayo magsimula sa mga oras na ito, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po tayo, ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Tunay po, Panginoon, na dapat naming dakilain ang inyong pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na dapat naming sambahin ang iisang Diyos na tunay at buhay sa buhay po namin. Lord, sa paglapit po namin sa inyo sa umagang ito, kung meron po kayong mga nakikitang karumihan sa mga puso namin, kung meron po kayong mga nakikitang kasalanan na mga pinaglalaroan namin, Panginoon, ngayon pa lamang po lumalapit kami. Nagpapakumbaba kami at humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na mga nagagawa namin sa buhay namin. Lord, maliit man ito sa paningin namin or malaki, Lord, tanggalin nyo nga po ito. Ayaw po namin, Panginoon, na magkaroon ng hadlang ang paglapit ng banal mong Espiritu sa mga oras na ito. Gusto po namin, Panginoon, na maging malaya ka sa mga oras na ito na mangungusap sa amin. Gusto po namin, Panginoon, na maging malaya ka sa mga oras na ito para hipuin ang aming mga puso at kami po ay baguhin ninyo ayon sa inyong kalooban. O Lord, ikaw lamang po ang magaling sa mga oras na ito. Dumaan, Panginoon, ang buong linggo, hindi nyo po kami pinabayaan. Dumaan po, Panginoon, ang buong linggo, hindi po kayo nagbago. Kaya Lord, ikaw lamang po ang gusto naming marinig. Ikaw lamang po ang gusto naming makausap. At ikaw lamang po, Panginoon, ang gusto naming yumakap sa amin sa mga oras na ito. Heavenly Father, our Lord Jesus, maraming salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon, Panginoon, nakaranas kami ng kagalakan na magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa mga oras na ito. Lord, we believe in your word, Lord God, that when 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. That's why, Lord, we believe right now, you are in the midst of us. Wala po, Panginoon, na kahit anong pwesto dito si Satan para hadlangan kami. Wala siyang kahit anong pwesto dito para hadlangan kami. Panginoon, dahil ikaw lamang po ang nandito, ikaw lamang po ang mangungusap, at ikaw lamang po, Panginoon, ang aming sasambahin at pupurihin. We bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. Alam niyo po, mga kapatid, noong isang araw po, ang asawa ko po ay nag-grocery. Pumunta po siya sa isang grocery store at siya po ay naghanap ng mga pwede naming kainin, ng mga pwede naming lutuin, at masusustansyang pagkain. Alam niyo po, habang nag-iikot ang asawa ko sa grocery store, nakakita po siya ng sale na prutas. At ito pong prutas na to, mga kapatid, ay nakabalot, 6 na piraso, 6 pieces. Ito pong prutas na to ay walang iba kundi mansanas. Ang ganda, 60 pieces, 6 na piraso, mukhang sariwang-sariwa. Alam nyo, dahil doon, nainganyo yung asawa ko na bilhin. At even ako, nung nakita ko yun, ay, murang-mura to ah. Talagang nakakaingganyong bilhin. Nakakaingganyong kainin. Nakakaingganyong talagang kunin. So dahil doon, mga kapatid, binili namin siya. At pagdating po namin sa bahay, mga kapatid, pagbukas namin doon sa binili naming prutas, pagbukas namin ng plastic, sariwa sa unahan, pagdating sa likuran, bulok na pala. Pagdating sa likuran, naranasan niyo na po ba yon? Bumili kayo ng prutas, sariwa sa palengke, pagdating sa likuran, may mga uod at bulok na pala. So, naloko ho kami. Di ba? Naloko ho kami ng sale na prutas, naloko ho kami ng 6 na pirasong prutas na mukhang sariwa, pero bulok na pala. So, parang ganito po yung itsura nyo, no, mga kapatid, ng prutas. Di ba? Ang ganda sa harapan, mukhang sariwa, pero pagdating sa likuran, sira na po pala. Alam nyo po, mga kapatid, sa buhay natin ng mga Kristiyano, marami pong pagkakataon na tayo po ay nadideceive ni Satan. Di ba, mga kapatid? Napakaraming pagkakataon na tayo po ay kanyang nililinlang, na tayo ay kanyang niloloko, na tayo, mga kapatid, ay napapatisod niya sa lahat ng mga panlilinlang niya sa atin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung paano niya tayo nalilinlang? Alam niyo po, kasi si Satan ang pinakatuso sa lahat ng nilalang. Nung mga panahon po nina
Eva at Adan. Siya po yung magaling mag-anyo, magpalit ng anyo sa paraan na hindi natin mahahalata. Di ba, napakaraming pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay nalinlang, naloko. Di ba, akala natin maganda, akala natin mabuti, akala natin blessing, yung pala, after the end of it, is deception pala. 'Di ba? Nalinlang na po pala tayo. Sabi po mga kapatid sa Genesis chapter 3 verse 1, ang ahas daw ang pinakatuso sa lahat ng hayop. So siya yung pinakatuso, yung pinakamagaling manloko, pinakamagaling magpalit ng anyo sa paraang hindi mahahalata ng isang tao. Alam niyo po si Satan kung kumilos, hindi obvious. Kayo ba mga kapatid, magpapaloko kayo kung obvious yung pangluloko sa inyo? Halimbawa, niloloko kayo, ini-scam na pala kayo, halatang halata. Di ba? Sasabihin sa'yo, bili tayo ng soft drinks, 100 pesos. Anong soft drinks yan? Coke mismo. Halatang halata. Hindi ka magpapaloko. Di ba? Pag halata ang isang bagay, hindi nagpapadeceive ang isang tao. Pero hindi ganyan kumilos si Satan. Satan works in a subtle way. He works sa paraang hindi obvious. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, aralin natin ang iba't ibang kaparaanan ni Satan. Aralin natin ang iba't ibang kaparaanan ng kanyang pagkilos at aralin din natin paano natin mapagtatagumpayan yung mga kaparaanan na ginagawa ni Satan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ang title natin, Defeat the Deceiver. Kung meron man tayong gustong ma-defeat sa buhay natin, walang iba kung hindi ang deceiver na si Satan. Basahin po natin ang Genesis chapter 3 verses 1 to 13. Medyo mahaba lang po to, pero I hope you will read also with me. Verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito. Verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Verse 8, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Verse 9, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Verse 10, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Verse 11, nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Verse 12, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Verse 13, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae, mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot naman nito. Alam niyo po, mga kapatid, itong verses na pinag-aralan natin, this is a very familiar verse for everyone. Diba? Ito ay alam na nating kwento patungkol sa ginawang pagtukso ni Satan kay Eva at ginawang pag-disobey ni Adan. At kumain din siya ng pinagbabawal na pagkain ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, yung strategy ni Satan noon ay strategy niya pa rin hanggang ngayon. Kung ano po ang ginagawa niya noon, ginagawa niya pa rin po hanggang ngayon. Kaya alam niyo po mga kapatid, itong kwentong to, marami po tayong pwedeng mapulutang aral. Marami po tayong pwedeng mapulutang mga paraan para po natin maiwasan kung ano man po yung ginawa niya noon na pwede niyang gawin hanggang ngayon. So, mga kapatid, what are the ways of enemy to deceive us? Ano nga ba yung mga kaparaanan ng kaaway para linlangin ka at linlangin ako dito po sa nabasa natin? Number 1, mga kapatid, na kaparaanan ng kaaway para linlangin ka at ako is
He plants seeds of doubts. Ang kaaway po nagtatanim, Satan's tactic is to plant seeds of doubts sa bawat tao. Magtanim ng bawat pagdududa sa mga nilalang. Basahin po natin ang verse 1b. Isang araw, tinanong ng babae, totoo bang sinabi ng Diyos? Tignan niyo yung sinabi ni, ni Satan. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tignan niyo yung tanong, totoo ba yan? Hindi nga. True ba yan? Di ba, pag tayo tinanong ng mga bagay na totoo ba yan, may halo na po yung pagdududa. Pag tayo po tinanong ng mga bagay na, is it true? Di ba, meron tayong halong question in our mind kung ano ba yung sinasabi ng kausap natin ay totoo ba or hindi. Alam niyo po, nung tinanong niya to kay Eva, tinataniman niya na po si Eva ng pagdududa. He plants doubts and he makes us question God's command. Di ba, sinabi na nga ng Diyos kay Eva na huwag kakainin, pero kinu-question pa rin ni Satan. Kumbaga, yung sinabi ng Diyos na sinasabi ni Satan is hindi final word. Hindi ito yung pag sinabi mo, eto na. Sabi ni Satan, hindi yan. Meron pa dapat na iba. Meron pa dapat na ibang dahilan. Totoo ba yan? Di ba, Satan is a liar. Alam niyo ba yon, mga kapatid? Si Satan po ay ama ng kasinungalingan. At hindi lang siya ama ng kasinungalingan. Sabi sa John chapter 8 verse 44, mga kapatid, likas sa kanya ang magsinungaling. 'Di ba? Likas sa kanya ang gumawa ng mali. So dahil likas sa kanya 'yon, gusto niyang magtanim ng kasinungalingan din sa inyo. Gusto niyang magtanim ng kasinungalingan sa akin para mapagdudahan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Pastor, ano nga ba yung mga pagdududa na tinatanim ni Satan sa iyo at sa akin? Ano nga ba yung mga kasinungalingan na tinatanim niya kay Eva noon? Alam niyo, there are two things that Satan plans kay Eva at sa atin ngayon. Satan plans two things to doubt. Number one, he wants us to doubt God's character. Gusto niyang pagdudahan natin yung characteristics na meron ng Diyos. Ano nga ba ang mga characteristics ng Diyos? Ang Diyos natin, mga kapatid, maraming characteristics from the Bible. Siguro magbigay tayo ng mga halimbawa. Ang Diyos natin is Jehovah Jireh. Ang Diyos natin, ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh, God the provider. Di ba minsan kapag dumarating sa buhay natin na para bang kulang yung mga pangangailangan natin, kulang kung ano yung meron tayo, minsan naki-question natin, totoo bang nagpo-provide ang Diyos? Di ba? Minsan dumarating sa punto ng isip natin na ang Diyos ba talagang magpo-provide ng trabaho, magpo-provide ng pangangailangan, magpo-provide ng mga tao sa buhay ko para mapuno ko ng pagmamahal? Totoo kaya na Jehovah Jireh siya? Alam niyo po, kapag dumarating yung time na yon, Satan wants you to doubt God's character. Gusto niyang pagdudahan mo na ang Diyos ay Jehovah Jireh. Napakaraming characteristics ng Diyos. Isa pa, our God is Jehovah Rapha. Ang Diyos natin, mga kapatid, isa sa mga characteristics niya, He is God the healer. Kapag dumarating sa time na tayo ay may sakit or yung mga tao na ipinapanalangin natin ay may sakit, itatanim din sa iyo ni Satan na hindi kayang pagalingin ng Diyos yung taong ipinapanalangin mo. Hindi kayang pagalingin ng Diyos yung taong ikaw na pinagdarasal mo na mawala yung sakit. But the truth is, mga kapatid, kayang pagalingin ng Diyos. Di ba, kaya niya magpagaling. Gusto lang itanim sa iyo ni Satan na hindi kaya ng Diyos kasi, mga kapatid, gusto niya na magduda ka sa Kanya. Isa pa, meron pang characteristics that God is love. Di ba, ang Diyos ay mapagmahal. Minsan kini-question natin, totoo bang may nagmamahal sa akin? Totoo ba na kahit wala to sa buhay ko, puno ng pagmamahal yung puso ko? Totoo ba na kahit hindi dumating yung mga hinahangad ko, dinideserve ko at ipinapanalangin kong tao, or hindi man sa akin pinaparamdam ng taong mahal ko yung pagmamahal, totoo ba na may nagmamahal sa akin? Kung dumarating sa iyo yan, mga kapatid, yung question na yan, huwag mong paniwalaan. Bakit? Kasi si Lord, mga kapatid, tunay na mahal ka. Gusto niya lang ni Satan na pagdudahan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Di ba? Ano pa po ba yung mga different characteristics pa ng Diyos? Ang Diyos natin mapagpasensya, ang Diyos natin may mercy, ang Diyos natin may grace, ang Diyos natin napakaraming characteristics kung iisipin. Pero, mga kapatid, hindi natin maa-apply or maisasabuhay ang characteristics ng Diyos kapag pinanghawakan mo yung pagdududa ni Satan
na hindi katutulungan ng Diyos. Pag pinanghawakan mo yung pagdududa na sinabi ni Satan, yung characteristics ng Diyos, hindi ka kayang samahan, hindi ka kayang tulungan. Huwag po nating paniwalaan yon. Isa po yan sa tinatanim ni Satan sa atin para pagdudahan. Isa pa po, mga kapatid, na gusto ni Satan na pagdudahan natin is God's words. Diba? Yung salita ng Diyos. Diba? Naalala niyo po yung temptation ni Satan kay Jesus nung time po na si Jesus ay nasa wilderness. 'Di ba? 'Di ba sabi niya, kung sinabi ng Diyos, 'di ba sabi ng Diyos kapag tumalon ka dito, maraming anghel ang sasalo sa iyo. 'Di ba? Imagine that, mga kapatid, pinapa-question niya kay Lord, kay Jesus mismo, yung salita ng Diyos. Binibigyan niya ng emotion si Jesus na pagdudahan yung salita ng Diyos. Even si Eva, totoo bang sinabi ng Diyos? Di ba? God's word, mga kapatid, isa sa mga gusto ni itanim sa iyo ni Satan, pagdudahan mo yung salita niya. Basta umagang ito, pinag-aaralan natin na si Satan ay nagtatanim ng pagdududa. Baka sabihin sa iyo ni Satan mamaya, hindi totoo yan. Hindi totoo yung sinasabi ni Pastor Christian. Hindi totoo yung pinipreach niya patungkol sa salita ng Diyos. Hindi kita tinataniman ng pagdududa. Gusto ko lang maging masaya ka. Baka ganun sabihin sa'yo ni Satan. Di ba? Gusto ko lang gawin mo kung ano sa tingin mo yung nakakapagpasaya sa laman mo. Gusto ko lang naman maging masaya ka sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Alam niyo po, minsan may nakausap ako at ang sabi niya, ginagawa ko lang to kasi ito yung masaya para sa akin. Tinanong ko, ano ba yung ginagawa mo? Ginagawa ko lang na magkaroon ng iba't ibang babae. Sabi ko, bakit? Ayan ba yung nagpapasaya sa'yo? Sabi niya, oo. Nagpapasaya sa'yo, nakakabuti ba yon at nakakapuri ba yun sa Panginoon? Hindi. Di ba? Hindi lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin, nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Isipin nyo nga, ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon na hindi nakakapagbigay ng papuri sa Panginoon? Maaaring sa'yo, masaya ka. Pero ang tanong, masaya ba ang Panginoon? Di ba, may mga pagkakataon na dumarating talaga tayo doon. Halimbawa ho, mga kapatid, ako ho, nung bata ako, inaamin ko na medyo naging pasaway ako sa magulang ko. Medyo naging addict ako sa computer before. Nagkakating ako, bata pa po yun hindi na po ngayon. Nung nagkakating ako, sinusuway ko yung magulang ko, masaya ho ako. Nakasama ko yung mga barkada ko, nagra-Ragnarok ako, kung ano pa man, Counter-Strike. Talagang sumusuway ako. Masaya ako, pero hindi ho masaya yung tatay ko. Ganun ho, minsan tayo sa Diyos. Masaya tayo sa ginagawa natin, pero lagi nating tanungin, masaya ho kaya ang Diyos sa ginagawa natin? Di ba? Kung tinatanim sa iyo ni Satan, okay lang yan, di ba Kristiyano ka na? Pwede ka naman sigurong patawarin na ng Diyos ng paulit-ulit. So dahil nakakilala ka na kay Lord, gawin mo ng excuse yan. Gawin mo na yan, maghingi ka na lang ng tawad bukas. Gawin mo ulit, manghingi ka ng patawad ulit bukas. Kasi siguro sasabihin sa atin ni Satan, kasi sabi sa 1 John 1:9, if any of you confess your sins, He is just and righteous to forgive you. Imagine, sasabihin sa iyo ni Satan para maging excuse ng paulit-ulit yung ginagawa nating pagkakamali. Di ba? Kapatid, pwede tayong linlangin ni Satan kahit sa salita ng Diyos. Kasi alam niya rin yan. Di ba? Alam niya rin kung paano tayo paiikutin. But the question is, paano tayo magre-respond? Di ba? Paano ka magre-respond? In case na linlangin ka ni Satan about sa characteristics ng Diyos, in case na linlangin ka niya about God's words. So mga kapatid, si Satan po, hindi niya kayang basahin ang isip natin. Ito, sasabihin ko sa inyo kahit makapangyarihan siya, hindi niya kayang basahin ang isip mo at isip ko. Kasi he is not omnipotent, omniscient, katulad ng Diyos. Di ba, ang Diyos natin nakikita lahat. Kahit nasaan ang Diyos, kahit nasan ka, nakikita ka ng Diyos. Kahit nasan ka, nababasa ng Diyos ang isip mo. Pero si Satan, hindi niya kayang gawin yon. Ano ang kayang gawin ni Satan, mga kapatid? Satan can only inject something in your mind. Nagtatanim lang siya, pero hindi niya nababasa to. Nagkakaintindihan tayo? So kapag may dumating sa'yo na hindi maganda, tanim ni Satan yon. Halimbawa ho, meron akong isang kakilala na nagpa-counsel sa akin. Sabi niya, Pastor, tuwing nag-i-scroll ako, ang ganda ng scroll ko, Pastor. Nagbabasa lang naman ako, tumitingin ng mga pictures, profile pictures, nag-upload. Pagka-scroll ko, Pastor, biglang may kumikembot na sexy.
Pastor, ano ba yun? Will ba yun ni Lord? Sa tingin nyo, will ni Lord yun? Na mayroong biglang sexing lumitaw? Sa tingin nyo, will ni Lord yun na parang pinipilit kang pindutin? Kapatid, baka ini-inject ni Satan yon para pasukin mo. Baka ini-inject ni Satan yon para matisod ka, para magkasala ka. So whatever na pumapasok sa isip mo na hindi maganda, isipin nyo, baka may ini-inject si Satan sa atin. Halimbawa ho, minsan ho, may nakausap ako kung mag-partner. Sabi, Pastor, maayos naman kami bilang mag-partner. Masaya kami nung araw na yon. Tapos ho, biglang naisip ng partner ko yung nakaraan ko. Pastor, nagkatoyo. Pastor, nagkatoyo, biglang nagalit. Biglang nagalit nang hindi ko alam. Maayos naman kami. Kini-question niya ako, binabalik ka nung nakaraan. Pag hindi ko nasagot na maayos, nagagalit. Kapatid, baka naman may ini-inject sa kanya. Dapat, mga kapatid, kapag may mga pumapasok sa isip natin, i-evaluate mo. Naalala niyo po ba yung topic natin last time? 'Di ba? Ang pinag-aralan po natin is remind your mind. 'Di ba? Everything na pumapasok sa isip mo, you need to evaluate. 'Di ba? I-evaluate mo. Ito ba i-inject ni Satan? Ito ba ay binigay ni Lord or hindi? Kung hindi, kailangan kong tanggalin. Kung hindi, kailangan kong alisin. Kung hindi, kailangan kong i-rebuke. Alam niyo ba, mga kapatid, tayo, we have already a power. May kapangyarihan na rin tayo to cast out or i-rebuke yung mga works ni Satan. Naalala ko po, mga kapatid, meron akong nakausap. Sabi niya, Pastor, may katok ng katok sa bahay. Gabing-gabi na. 3:00, katok ng katok. Naggagawa lang ako ng trabaho ko. Pastor, katok ng katok. Sabi ko, ano yun? Shopee ba yan? 3:00? May 3:00 ba na Shopee? Mga kapatid, siguro naman wala. Di ba? Alam niyo po siya, natatakot po siya dun sa katok ng katok na yon. Then one time, meron hong may nag-advise sa kanya na Christian. Sabi sa kanya, kapatid, meron kang kapangyarihan. I-cast out mo yan in the name of Jesus. Alam niyo po, nung kinasa out niya yon in the name of Jesus, simula kinabukasan, wala na hong kumatok. Nabayaran niya na po kasi yung Shopee. Hindi, joke lang. Wala na hong kumatok, mga kapatid. Kasi nga, kinas out na in the name of Jesus. Di ba? Everything what comes into your mind, na hindi maganda, cast out in the name of Jesus. Hindi sa pangalan natin, kasi kung tayo lang, we don't have any power. Nagkakaroon tayo ng kapangyarihan kasi greater who is He in us. Di ba? Yun nasa sa atin, greater siya than any other thing in this world. So we can cast out, mga kapatid. May mga bagay na hindi natin alam. Pwede tayong magtanong kung nagdududa tayo. Pero kung malinaw naman ang salita ng Diyos na sinasabi, mag-stick po tayo doon. Kung sinabi po ng Diyos na kasalanan ang pakikiapid sa hindi asawa, tigilan. Pastor, mahal ko eh. Mas nakita ko sa kanya, Pastor, yung hindi ko nakita sa dati kong asawa. Pastor, kasi siya nagluluto na matamis. Yung dati kong asawa, Pastor, maalat. Pastor, siya mapag-unawa. Pastor, yung dati kong asawa, hindi. Pastor, eto kasi, talagang perfect. Talagang okay. Ang tanong, asawa mo ba? Hindi. Kung sinabi ng Diyos na pakikiapid ang pagpatol sa hindi mo asawa, wag mo nang itwist pa. 'Di ba? Wag mo nang baluktutin pa. Kasi binibigyan ka lang ni Satan, ini-injectan ka ni Satan in your mind na pagdudahan kung ano ang sinabi niya. 'Di ba? Sasabihin mo pa ba kay Lord, Lord, sige na. Ito yung nararamdaman ko, Lord eh. Alam niyo minsan ganun tayo mag-pray. 'Di ba? 'Di ba pag may pinagpipray tayo, Lord, let your will be done. Pero please, Lord, bigay mo na. May napanood ako minsan na nagpipray siya, Lord, 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 ibigay mo na tong trabahong to. Sabi ni Lord sa kanya, di ba binigyan kita ng trabaho noon? Bakit ka umalis? Tapos ngayon, nagpipray ka ng panibagong trabaho. Binigyan na kita noon eh. Yan yung sinabi ko sa'yo eh. Tapos ngayon, pray ka. Nag-resign ka dahil lang hindi mo nagustuhan. Di ba? Baka naman pagsubok ko sa'yo yan. Tapos hindi mo nagustuhan. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa'yo, kapatid, na dapat mong sundin ho natin. Nagkakaintindihan ho tayo? Alam niyo po dito sa Day by Day, Bikutan, hindi po tayo dito nagtuturo ng kasinungalingan.
Dito sa Day by Day Bikutan, nagtuturo tayo ng katotohanan lamang dito sa Biblia. Kung ano po ang sinabi ng Biblia, yun lang din po ang aming mga sasabihin. Hindi na po kami magtitwist. Bakit kami magtitwist? Di ba? Kasi mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Bible, that is our final authority. Nagkakaintindihan ho tayo? God has a clear command to Eve. Huwag po tayong maniwala sa kasinungalingan ng ating kaaway. Marami po siyang itatanim sa iyo na pagdududahan mo ang Diyos. Minsan ho, may nagtanong sa akin, Pastor, magbabago pa kaya ako? Magbabago pa ba talaga ako? Kasi sabi ho sa akin ng mga tao sa paligid ko, kung ano ako noon, ganito pa rin ako hanggang ngayon. Kaya Pastor, tumanim na sa akin yun. Magbabago pa ba talaga ako? Kayo, kapatid, tanong ko sa inyo, magbabago pa ba kayo? Parang walang sumagot. Parang ayaw nyo magbago. Magbabago pa ba kayo? Amen. Kung ano yung mga hindi nating magandang nagagawang bagay, possible pa yung magbago. Kasi yun po ang sinabi ng Diyos. Kaya mo bang magbago? Amen. Sa tulong ng Diyos, di ba? Kaya nating magbago. And alam nyo ba, meron ako kung sasabihin sa inyo, hindi lahat na dumarating sa atin, nakala natin blessing, ay blessing galing sa Diyos. Alam nyo ba yon? Even Satan can give blessings. Hindi siya matatawag na blessing, mukhang blessing. Halimbawa, sinabi ni Satan kay Lord, Jesus, kung sasambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat ito. In our own perspective, kapag binigay sa iyo yung kingdom, tapos may mansion ka, may sasakyan ka, we considered it as a blessing. Tama ho ba, mga kapatid? We considered it as a blessing. Pero hindi siya blessing. Bakit? Kasi kapalit nun, yung pagsamba, yung kapalit nun, yung hindi ka nasasamba sa Diyos. Diba? Kung ano yung mga bagay na dumarating sa atin, na nagiging kapalit yung pagsamba mo sa Diyos, hindi yan blessing. Halimbawa, relationship. May dumating sa iyo relationship, ang tangkad, ang gwapo, yung buhok, talagang Korean firm. Diba? Korean firm, kulot-kulot, matalino. Tapos, sabi sa'yo, huwag ka na mag-church dyan. Ano na lang tayo, mag-date na lang tayo, lumabas na lang tayo. Oh, blessing or hindi? Hindi. Pinagbabawalan ka lumapit sa Diyos, blessing. Pastor, ang gwapo. Sa tingin ko naman, madadala ko to sa Diyos. Evanjeligaw yan. Di ba, hindi yan totoong pagsamba kay Lord. Hindi yan blessing. Halimbawa ho, trabaho. May nakausap ako, ito, totoo ho to. Halimbawa, trabaho. Sabi niya, Pastor, meron akong trabaho na bagong in-applyan. Doble sa salary na meron ako ngayon. Sabi ko, wow, praise God. Anong kondisyon? Sabi ko sa kanya, anong kondisyon? Pastor, maganda benefits, talagang halos doble doon sa dati kong kinikita. Kaya lang, Pastor, ang day off ko, hindi Sunday. Ang day off ko, Wednesday, Thursday. At Pastor, hindi lang yun. Kahit Sunday, kung maglilib ako, bawal. Blessing or hindi? Kahit leave, bawal. Naintindihan ko na may mga pasok tuwing Sunday. Pero kung pagbabawalan ka na ng leave, dahil Sunday, hindi na yata blessing yan. Di ba? Kung hinihiling mo kay Lord, Lord, sana magkaroon ako ng trabaho na walang pasok ng Sunday. Binigyan ka ng kaaway. Akala mo blessing kasi malaki ang sahod. Kapatid, i-evaluate natin lahat ng dumarating sa atin. Kasi hindi lahat blessing. Maaaring curse yan na galing kay Satan. Para, kapatid, ikaw ay hindi lumapit sa ating Diyos. Alam niyo po, mag-ingat tayo sa pagdududa. Lalo sa salita ng Diyos, ha? Sa asawa, pwede pa. Joke lang. Ingat po tayo sa pagdududa. Mga kapatid, bakit? Akala natin yung maliit na pagdududa, ito pala ang pwedeng maging dahilan sa pagkapinsala sa pananampalataya natin. Pwede hong maging dahilan ng pagdududa sa pagkapinsala ng pananampalataya po ng bawat isa. Halimbawa ho, mga kapatid, meron akong nakitang picture sa internet. Meron hong paraan ng pagtotorture ang Chinese na paunti-unti na nakasira ho ng pag-iisip ng mga tao noon. Tignan niyo ho ito, mga kapatid. Itong taong to, tinitorture ho nila. Sa paraang paano? Meron hong tubig sa itaas, tumutulo ho ng paunti-unti. Akala natin wala, di ba? Na may tutulo sa'yo ng paunti-unti kasi pag nagsishower naman tayo,
laging walang tubig si Maynilad, so paunti-unti lang. Di ba? Kapatid, akala natin wala. Pero mga kapatid, nung time na yan, ang pagtutorture ng Chinese, tumutulo ng paunti-unti ang tubig. Then, mga kapatid, kapag tumagal yung pagtulo ng tubig, mga kapatid, nababaliw ho yung tao. Nababaliw. Hanggang sa siya po ay mamamatay. Alam nyo, ganun din sa atin. Hindi ko naman sinabing mababaliw kayo. Pero what I mean, pwede hong sirain ni Satan ang isip natin sa pagdududa sa salita at characteristics ng Diyos. So kapag dumarating ang panahon na kayo po ay nagdududa, ano po sa tingin nyo yung kailangan nyong gawin? Sa tingin nyo, kapatid, ano sa tingin nyo yung kailangan nyong gawin kapag dumarating ang panahon na magdududa ka na sa salita ng Diyos? Magdududa ka na sa kaya niyang gawin. Ano sa tingin nyo kailangan nyong gawin? Mas magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa salita niya. Trust in God's word. How to defeat? Ito yung Satan's tactics, plans, seed of doubts. Our response, mga kapatid, as Christians, is to trust in God's words. Mas magtiwala ka sa sinasabi ng Diyos. Basahin po natin ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Diba? Trust in the Lord with all your heart. Bakit with all your heart, Pastor? Alam niyo kung bakit? Ano sabi sa Biblia? Our heart is deceitful. Mapanlin lang. So yung mapanlin lang na puso, isuko mo na rin sa Diyos, ipagkatiwala mo na rin sa Diyos, magtiwala ka sa salita niya sa lahat ng pagkakataon. Do not entertain Satan's lies. Pag dumating na ang panluloko, panlinin lang sa'yo ng kaaway, wag mo nang entertain. Magtiwala ka na sa salita ng Diyos. Lord, nararamdaman ko talaga, mahal ko siya. Lord, nararamdaman ko talaga. Hindi gusto ng Diyos. Magtiwala ka sa salita niya. May something na the best for you. Lord, kasi ito yung pinapanalangin kong bagay. Lord, hindi gusto ng Diyos. Magtiwala ka sa sinasabi ng Diyos. Lord, ito na talaga. Nagdududa na ako sa iyo, Lord. Hindi ko alam kung tutulungan mo ako. Sabi sa iyo ng Diyos, huwag ka mag-alala, maghintay ka. Tutulungan kita. Mas magtiwala ka sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Alam niyo kung meron man tayong pagkakatiwalaan ng lubusan, walang iba kung hindi ang salita niya. Kesa sa salita ng tao. Bakit? Kasi ang salita ng tao, pwede kang ma-fail. Di ba? Pwede kang nasaktan ang salita ng tao. Pero ang salita ng Diyos, bibigyan ka ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos, bibigyan ka ng puso ng kagalakan. Bibigyan ka ng puso na mapagpasensya. Bibigyan ka ng puso na magkaroon ng self-control. Bibigyan ka ng puso na handang sumunod sa Kanya. So doon tayo mas magtiwala. Saka mas magtitiwala, kapatid? Sa sinasabi ng mundo o sinasabi ng Diyos? Saan po, mga kapatid? Saan ka mas magtitiwala? Sinasabi ng mundo, sinasabi ng Diyos. So kung sinasabi natin na nagtitiwala tayo sa sinasabi ng Diyos, gawin ho natin. Sa paraang paano? Wag ho nating kalimutan na magbasa ng salita niya. Wag ho nating kalimutan na bago simulan ng araw, simulan muna natin sa salita niya. At kapag napag-aralan natin ang salita niya, i-apply ho natin. Alam niyo paano nalalaman na ang isang Kristiyano nagtitiwala sa sinasabi ng Diyos? Kapag ina-apply. Kapag ginagawa. So mga kapatid, to engage in the dialogue with the tempter is very unwise and dangerous. Very unwise and dangerous kung tayo po ay makikipag-dialogue pa. Tignan nyo nangyari kay Eva. Nakipag-dialogue pa. Instead na sinabi niya, tama na yan, Satan. Sinabi na nga sa kanya ni Satan, totoo bang sinabi ng Diyos? Doon pa lang dapat ni-rebuke niya na Umalis ka nga dito, Satan. Meron pa namang masarap na ibang prutas. Hindi lang naman yan. Umalis ka na nga dito, may the best pa doon na pwedeng ibigay sa akin ng Diyos. Hindi nag-engage pa siya. In a situations where you really have to respond, mga kapatid, sa temptation or sa pagdududa, respond like Jesus when He was tempted. Hindi siya nagpatukso sa pagdududa sa Diyos. Nag-respond siya in a way na
kagustuhan ng Diyos. When Jesus was tempted, He responded with scriptural rebukes. Anong ginawa sa kanya ni Satan? Binigyan ng scripture. Paano ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Jesus? Nagbigay din ng scripture. Minsan, alam niyo mga kapatid, hindi rin sa sarili nating isip kaya natin marirebuke si Satan. I-rebuke nyo rin sa pamamagitan ng scripture. Ang tanong, may alam ba tayong scripture? Kung hindi natin alam ang scripture, hindi natin marirebuke ang kaaway. Alam niyo po, nung isang beses, last 1.5 year ago, meron ho kaming something na nararamdaman dun sa bago naming nilipatan. So something talagang merong kumakaluskos and etc. Parang bang may tinatakot sa amin. Then, alam niyo po ba, nirebuke namin yon sa salita ng Diyos. Yung Psalms 23. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. So kung hindi natin alam ang scripture, paano natin din ma-rebuke ang kaaway? So if there's a case na kailangan nyong i-memorize yung scripture, i-memorize nyo. If there's a case na kailangan nyo isulat, isulat nyo. Or if there's a case na kailangan nyong i-post, i-post nyo. Para kapag dumating yung time na ikaw mismo inaatake ng tukso, may mababasa ka. May panlalaban ka. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa ba kayo? Pakisabi nga sa katabi mo, makinig ka. Okay, so nakikinig naman. So mga kapatid, ayun po, ang tactics po ni Satan, bigyan tayo ng pagdududa. Tayo ay maniwala sa kanyang kasinungalingan. Pero ang panlaban natin, trust God's words. Trust God with all your heart, to not be deceived, give all your hearts to Jesus. Ibigay po natin ng buo. Mga kapatid, hindi pa dito natatapos si Satan. Akala nyo ba, isa lang ang paraan niya? Sa iba't ibang angle, kumikilos siya. So kumikilos siya sa paraang magtatanim ng pagdududa sa'yo. Isa pa po sa paraan ni Satan para po tayo ay linlangin at lokohin is to tempt you with good things. Tinutokso pa po tayo ni Satan or nililinlang niya pa tayo sa mga paraang magagandang bagay. Nasabi ko po ito kanina, di ba? Hindi lahat ng blessing ay blessing. Kasi maaaring tuksuyan ng kaaway para ikaw ay matisod. Basahin lang muna natin ang verse 5 to 6. Sinabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga na yon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din nito. Alam niyo po, malinaw ang sinabi ng Diyos kay Eva at Adan. Di ba? Malinaw. Huwag kakain, hindi dapat galawin, nihipuin man lang. Pero, nagpalinlang pa rin po sila. Pastor, sinong unang nagpalinlang? Sinong unang nagpalinlang? Sino? Si Eva. Oh, pastor, kasalanan pala ito ng mga babae. Kasalanan pala ito ng mga babae, pastor. Kung hindi sila nagpalinlang sa sinabi ni Satan, di sana okay tayo ngayon. Pero alam nyo, sa totoo lang, mga kapatid, mas malaki yung kasalanan ni Adan. Alam niyo po ba kung bakit? Alam niyo po ba kung bakit? Akala niyo mga lalaki, ligtas kayo ha. Akala niyo babae lang may sala. Mas malaki ang kasalanan ng lalaki. Mas malaki responsibility ni Adan that time. Alam niyo ba yon? Bakit? Bakit mas malaki responsibility ni Adan that time? Kasi nakita na ni Adan, hindi niya pa pinagbawalan. Nakita na ni Adan, hindi niya pa nirebuke. Nakita na ni Adan, hindi niya pa kinorek. Bakit, pastor? Bakit hindi niya kinorek? Tinolerate niya pa. Bakit? Sabi ho ng ibang commentary, sa sobrang pagmamahal niya kay Eva. Alam niyo minsan, yung sobrang pagmamahal, hindi na tama. Hindi ko naman sinabing huwag niyo mahalin yung asawa niyo. Hindi ko sinabi yon. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, kung sobra na yung pagmamahal, tapos papunta na sa kamalian, hindi na ho yun tama.
Ang totoong nagmamahal, mga kapatid, nagko-correct, nagre-rebuke kapag nagkakamali ho sila. Ang totoong nagmamahal, hindi ho nagtotolerate. Ano sabi ho sa Corinthians, mga kapatid? Love does not rejoice in evil, but rejoices in the truth. Diba? Nakikita niyo mga kapatid? Ang love, hindi po yan, Pastor, mahal na mahal niya naman ako eh. Na kahit kapag nagutom kami, gumagawa siya ng paraan. Sabi ko, wow, praise God. Paanong paraan? Pastor, nanluloko siya ng tao. Pastor, nangungupit siya. Pastor, kung ano-ano pinagagawa niya. Wow! Umalis ka na dyan. Wow! Alam niyo, ito, totoo po ito ah. Nakakita ho ako ng dalawang partner, o mag-asawa, na naging partners in crime. Nag-I love you-han nung gagawa na ng mali. Pero nung hindi sila gumagawa ng mali, nag-aaway araw-araw. Pero nung patungkol na sa kamalian, aba, nag-I love you-han na. Kapatid, hindi pagmamahal yon. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Kasi ang pagmamahal, according sa pagmamahal ng Diyos, kinokorek, tinatransform, nire-rebuke. Eve was deceived, but Adam disobeyed the Lord because of his love. Pagmahal po natin ng isang tao, ulitin ko, i-correct natin at rebuke kapag may nakikita tayong mali. Pastor, bakit pa naengganyo si Eva sa forbidden fruit? Bakit pa siya natukso? Bakit pa sila kumain maliban sa pagmamahal? Alam niyo po, there are three good things Satan tempted Eve. Alam niyo po ba kung ano yun? There are three things Satan tempted Eve. Alam niyo po kung ano yun? Una, sabi niya kay Eve, bibigyan kita ng karunungan. Bibigyan kita ng wisdom. Sino dito ang ayaw ng wisdom? Sino? Wala. Lahat naman tayo gusto yan. Alam niyo, even ako, kapag bago tayo mag-start dito, nagpipray ako, Lord, sabi mo sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you will give them. Di ba? Bibigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Pero alam niyo, yung wisdom na ibinibigay ni Satan is wisdom na galing sa shortcut. Naniniwala naman ako na may gagawing na plano ang Diyos na ibibigay kina Eva at Adan, even the wisdom. Pero gustong bigyan ni Satan ng shortcut si Adan at Eva. Bigyan sila ng wisdom. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, kumikilos ang kaaway. Alam niyo kung bakit? Nakikita niyo po ba sa Facebook yung mga nagbibigay ng mga free Bible studies? Diba, nagpo-post, nagulat kayo, free Bible studies, free seminary, free theological, free etc. etc. Tayong lahat gusto na talagang nating makilala palalo ang Diyos. Tama po ba mga kapatid? Si Satan kumikilos sa paraang mukhang ipapakilala niya sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba na may umiikot na yun na kulto? Nasabi, bibigyan ka ng paraan para makilala mo ang Diyos. Ang ganda. Pag pumasok ka doon, talagang kala mo, okay, nag-aaral sa salita ng Diyos. Akala mo, okay na nag-uusap kayo patungkol sa Biblia. Pagdating ng mga ilang session, alam niyo po, may personal na naglapit sa akin at nag-testimony. Umalis daw siya. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi daw ng taong yon, nung grupong yon, na si Jesus daw nasa Korea. Sabi ko, alam niyo po ba, sabi ko, ha? Ano si Jesus? Opa? Sabi ko, totoo to. Totoo yun, mga kapatid. Si Jesus daw, nabuhay na. Nasa Korea lang. Nagtatago lang. Sabi ko sa kanya, buti na lang umalis ka. Buti na lang, umayaw ka. Kasi alam niyo kung bakit? Kala ng iba, nasa Davao, no? Actually, yung kala ng iba, nasa Davao din. Mga kapatid, kapag si Jesus, ano sabi sa Biblia? Hindi alam ng tao kung kailan darating si Jesus. Tama ho ba mga kapatid? Pag may lumapit sa'yo at sinabi na si Jesus nandito na, aba, umalis ka na dyan. Pag may nagsabi sa'yo na si Jesus, mga kapatid, ay hindi Diyos, umalis ka na rin dyan.
Kapag may nagsabi sa iyo na si Jesus, maliit na Diyos, umalis ka na rin dyan. Alam nyo, lahat ng nagbibelittle kay Jesus is a kulto. Cult yan. Di ba? Sa una, papakitaan ka ng maganda, bibigyan ka ng magandang wisdom. Panlin lang po nakaaway yun. Umalis ho kayo dyan. Sa una, nakikita mo, ang ganda ng mga proseso at organize sila. Umalis ho kayo dyan. Lahat ng nagbibelittle kay Jesus, lahat ng nagsasabi na sila ay Diyos, umalis ho tayo dyan. Nagkakaintindihan ho tayo? Wala ho tayong ibang Diyos dito kundi si Jesus. Wala rin ho ang Diyos, wala rin ho si Jesus sa day by day. Wala ho yun dito, nasa langit pa po si Jesus. At darating siya sa tamang panahon, doon ho tayo maniwala. Nagkakaintindihan ho tayo? Alam nyo, bibigyan kayo ng mga wisdom ni Satan na hindi kapuri-puri sa ating Diyos. Huwag ho tayo magpalinlang. Halimbawa ho, meron ako nakausap, isang napakagaling na IT. Ang galing-galing! May naghuturo ho sa kanya paano mang-hack. Binigyan siya ng wisdom paano mang-hack ng mga website para makakuha ng mga credit card information. Ang ganda! Diba? Ano daw siya, malaki daw ang pwedeng makita doon. Sabi niya, Pastor, di ko tinuloy kasi alam kong panloloko yun. Kapatid, kung ano ang wisdom na dumarating sa'yo, evaluate mo rin. Baka mamaya, daan yan para malinlang ka at matisod ka sa kasalanan. Isa pa po mga kapatid na, tignan nyo yun, wisdom sa mind. Tinutukso tayo ni Satan ng magagandang bagay. Isa pa, mga kapatid, one thing na si Satan na nagtutukso sa atin is through, paki-next po ako, things that are appealing to the eyes. Alam niyo po yung things that are appealing to the eyes will affect our emotions. Halimbawa nga, ayun nga, nakwento ko nga ho kanina, may nakita kang maganda or gwapo, kapag lagi mo tinititigan yan, kapag laging yan ang kinakausap mo, it will affect your emotions. Mapofall ka, magugustuhan mo na, di ba? Mahanap-hanapin mo na. Everything that is appealing to the eyes na hindi kalooban ng Diyos, binagbibigay din po ng ganyang temptation si Satan. Halimbawa ho, lechon. Sino dito mahilig sa lechon? Si Sherwin? Sino dito mahilig sa lechon? Ang lechon, sa unang tingin, maganda tignan. Appealing yan sa atin. Pero pag dumating ang time na laging yan ang kinakain mo araw-araw, kapatid, magkakasakit ho tayo. Di ba? Magkakasakit tayo. O ito, mga kapatid, appealing to the eyes ang cellphone. Ang cellphone, lalo iPhone 15 magkaka-iPhone 16 na nga ngayong taon. Appealing to the eyes. Kapatid, it will affect your emotions na bumili. Di ba? Balang araw, bumili ka. Kasi ang ganda. Ang ganda pang camera, pang selfie, and etc. Makaka-apekto sa'yo, kapag hindi ka nag-isip, matutokso kang bumili. At kapag natukso kang bumili, maaaring yon ay inutang mo, maaaring yon ay galing sa ibang paraan. Di ba, mga kapatid, hindi lahat ng appealing sa harapan mo ay gusto na ng Lord para sa'yo. Nagkakaintindihan tayo? Halimbawa ho, pornography. Pornography is appealing to the eyes of men. Lalo sa men, appealing po yan sa eyes ng men. And it is affecting your emotion. Panonood ka na lang, scroll mo lang. Ang tanong, maganda ba at nakakapuri ba sa ating Diyos? Hindi. Hindi rin. Siguro sasabihin ng iba, pastime. Alam niyo po ba, may nakita ko akong post nung pandemic. At alam niyo po ang ginawa ng mga Pornhub organization, nagbigay ho sila ng free premium. Para daw sa pandemic, nasa loob lang sila ng bahay. Nanonood lang. Hindi lalabas ng bahay. Yan po ang ginawa ng mga organization na yan. Maganda. Walang bayad. Ang tanong, maganda, nakakapuri ba sa ating Panginoon? Hindi rin. Kapatid, napakaraming paraan ang gagawin ni Satan para maging appealing sa mata mo. Halimbawa ho, alam niyo po, napapansin niyo ho ba, ang mga malls, nagiging 3 days sale tuwing sahod. Di ba? Napapansin niyo ba yon? Alam niyo, paulit-ulit kong tinitignan kung kailan sila magti 3 days sale. Tuwing sahod. Tuwing sahod yun. Even the Shopee, may 66, 77, 33,
7-Eleven, di ba? Mga kapatid, ang daming paraan ng kaaway para matukso tayo, pag dumating ang time, maghihirap tayo. Hindi ko naman sinabing huwag kayong bumili pero ang sinasabi ko lang, evaluate. Nagkakaintindihan tayo, kapatid? Okay. Next, mga kapatid, is yung, nakaka-apekto sa mind and emotions. Next is to our body. Inoperan ni Satan si Eve sabi nga ni Eve dito, di ba? Basahin ko lang mga kapatid. Basahin ko lang sa inyo. Ang sabi dito is, bunga yon, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya, tignan nyo, masarap ang bunga nito. Masarap. Good food. Diba? Good food that will affect our body. Kapatid, ito. Hindi ko po kayo ginajudge. Pero, ang tanong ko lang, may tatanong lang ako sa inyo. Nakaka-apekto po ba sa health ang sobrang paninigarilyo? Yes. Interesting, tempting, kasi ang sabi ng iba, talagang nakaka-relax. But the question is, makaka-apekto ba sa katawan? Yes. Sa inyo na mismo galing hindi sa akin. O ito, tanong ko ulit. Pag sobrang inom ng alak, nakaka-apekto ba sa katawan or hindi? Yes. Di ba? Kaya nga gumawa ng iba't ibang gamot ang mga doktor. Gumawa pa ng liver aid. Di ba? Para daw tuwing umiinom, nagli-liver aid. Totoo yun. Narinig ko yun sa radyo. Habang nagdadrive ako, sabi doon, kada inom, bumili ng liver aid, Silimarin capsule. Yun ba yun? Di ba? Isa pa, mga kapatid, ang pagsi-cellphone ng sobra-sobra, simula gabi hanggang umaga, kakanood ng Korean drama, nakaka-apekto sa katawan o hindi? Nakaka-apekto. O, sa inyo rin galing hindi rin sa akin. Okay. O ito, ang Mobile Legends, nakaka-apekto ba sa katawan ng kapag nag-Mobile Legends ka from 1 hour to 4 hours, hanggang gabi, hanggang umaga, nakaka-apekto ba sa mata or hindi? Yes, lakas na. Mga magulang, ang lakas na sigaw nyo Nakaka-apekto talaga. Di ba? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa iisang paraan kumikilos si Satan. Lahat na nakaka-apekto sa katawan mo, ano ang tawag sa katawan natin? Temple of the Holy Spirit. This is the church. Yung katawan natin, this is the temple of the Holy Spirit. Di ba? So dapat nating ingatan. Anong gustong gawin ni Satan? Sirain niyang katawan mo. Minsan mayroon ako nakausap. Sabi niya, Pastor, ipag-pray mo naman ako. Sabi ko, bakit? Kasi may cancer na ako. Nagkaroon ako ng HIV, Pastor. Ay, cancer ba yun? HIV, sakit. Pastor, nagkaroon na ako ng sakit. Sabi ko, bakit? Kasi Pastor, nagkaroon ako ng iba't ibang relasyon. Every day, may one night stand ako, Pastor. Sabi ko sa kanya, pag-pray kita. Pero may consequences yung nangyari. Alam niyo, may mga bagay na tayo rin yung cause. May mga bagay na tayo yung may dahilan. Tapos pag hindi sinagot ni Lord, nagagalit tayo. Baka hinayaan na ni Lord para matuto tayo. Kung hindi man sinagot ng Lord, baka may lesson siyang tinuturo sa'yo. Kung sinagot niya, praise God. Kung hindi man, praise God pa rin. Kasi meron hong tinuturo sa atin ng Diyos. Ingatan niyo yung katawan niyo, kapatid. O, ako rin naman. Ako napansin ko, medyo tumaba rin ang tiyan ko. Kaya ang kanin ko paisa-isa na lang. Pakitignan po yung tiyan ng katabi niyo. Kala niyo ako lang Joke lang. So mga kapatid, ingatan niyo yung katawan niyo. Pwede kang tuksuin ng kaaway para sirain yan. Nagkakaintindihan tayo? Amen. So mga kapatid, ingatan natin ang ating sarili para hindi matukso sa mga magagandang bagay na dumarating sa buhay natin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit din? Kasi lahat ng magagandang bagay na dumarating sa atin, gusto ni Satan maging idolatry natin. Gusto niya na yun yung unahin natin. Halimbawa nga, yung trabaho, maganda yan, appealing to the eyes. Inuuna mo na palagi, nagiging idolatry mo na yan. Pastor, ano ibig sabihin ng idolatry? Idolatry, it is something that you put first kesa sa Diyos.
Di ba? Ito yung isang bagay na inuuna mo na palagi kesa sa Diyos. Even your wife, your husband can be your idolatry. Di ba? Kapag yan ang mas mahal mo kaysa sa Diyos, idolatry mo yan. Pag mas mahal mo yung anak mo kaysa sa Diyos, idolatry mo yan. Kapag mas mahal mo ang trabaho mo kaysa sa Diyos, idolatry mo yan. Kung mas mahal mo yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo kaysa sa Diyos, idolatry mo yan. Nagkakaintindihan tayo? So kung idolatry mo na yan sa tingin mo, isuko mo na yan sa Diyos. Pastor, isusuko ko na ang asawa ko. Huwag mong isuko na para ang gusto mong mawala. Isuko mo, ibig sabihin, ay mas mahal mo na si Lord kaysa sa asawa mo. Kasi alam nyo, ang hierarchy ng family sa atin is si Lord muna, ang asawa mo, ang mga anak mo, at ang ibang tao. Di ba? Aside from the Lord, our first ministry, yung pamilya natin, hindi ibang tao. Nagkakaintindihan tayo? So Diyos, asawa, anak, mga kaibigan, and etc. So, Lord muna, bago ang lahat. Kasi the rest will follow. Di ba yun naman sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33? The rest will follow. So, ang tanong ko, mga kapatid, sa bawat isa rin, what satisfies your flesh right now? Ano nagsasatisfy sa flesh mo ngayon? Alam ko meron ako nilagay dyan. Gusto kong, nakalagay na ba yan dyan? Sa blank space ng handout. Sa inyo naman yan, handout na yan, wag ho titignan ng katabi, maging honest ho tayo, ano yung nagsasatisfy sa flesh mo ngayon na hindi kalooban ng Diyos? Isulat mo yan. Kung ano yan, ipag-pray mong maigi at i-fasting mo yan. Isuko mo yan sa Diyos, mga kapatid. So ang kaparaanan ng Diyos, mga kapatid, nabanggit ko nga kanina, yung mga tukso na binigay ni Satan sa wisdom, appealing to the eyes, and to the body, good food, lahat yon nang binigay niyang tukso, shortcut para sa atin. Alam niyo, hindi lahat ng shortcut maganda. Yung mga shortcut na binibigay ni Satan, hindi ho yan maganda. Bakit? Kasi lahat po ng kaparaanan ng Diyos may proseso. Gusto mo magkaroon ng patience? Bibigyan ka ng Lord ng mga taong hindi kapase-pasensya para ma-develop yung patience mo. Di ba? Kung gusto mo ng wisdom, bibigyan ka ng Lord ng mga Bible study sa church nyo, may makikinig ka sa mga pastor, magbabasa ka ng Biblia, may proseso to gain wisdom. Di ba? Even Jesus, mga kapatid, di ba, yung ministry niya, there's a process. Alam niyo po ba kung ilang taon lang nag-minister si Lord? Ilang taon? 3 years. Anong taon siya nun? 30 years old. So yung 1 to 30, yung age 1 to 30, naghanda po dyan ng Diyos. May proseso siya. Then yung 31 to 33, siya po ay nag-minister na. So may proseso. Lahat ng kagustuhan ng Diyos sa atin. Lahat ng kalooban ng Diyos sa buhay natin, may proseso. Di ba? Yung mga youth na gusto nang pumasok sa pag-aasawa, wag ho tayo magmadali. May proseso rin yan. Ha? Yung mga gustong pumasok sa relationship, wag magmadali. May proseso rin yan. Nagkakaintindihan tayo? Mga youth? Mga youth! Bakit ayaw nyo sumagot? Mga youth, may proseso ba ang pagpasok sa relationship? Wag ho tayo magmadali. Pag gusto nyo magpakasal, ipag-pray nyo na dumating yung the best man and woman for you. May proseso yan. Kasi pag nagmadali ka, masasaktan ka lang. Nagkakaintindihan tayo? Amen. Next, mga kapatid. So, many people think of their belly before the will of God. Di ba? Maraming tao ngayon, iniisip muna ang laman ng tiyan or flesh nila bago ang will ni Lord. So, will muna ni Lord bago ang ating flesh. So, how to defeat? Paano natin i-defeat ang temptation ni Satan na magaganda? Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13? Flee from temptation. Tumakbo tayo, umalis. Ano sabi ni Paul, mga kapatid? Basahin natin. No temptation ano sabi dito? No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. O, tignan nyo nag-provide ang Lord ng way out. Anong kailangan mo doon sa way out? Mag-escape, umalis. Sabi ni Paul then, flee from sexual immorality. Flee. Hindi totoo yung tukso layuan mo ko. Tayo talaga lalayo. Nagkakaintindihan tayo? Kung sa tingin mo medyo mapopol ka na, umalis ka na. Kung sa tingin mo matutukso ka na, umalis ka na. Ang tanong ko sa inyo,
Kailangan ba nating itest kung tukso o hindi? Nakita na nga nating tukso, pero kailangan nyo bang itest kung kakayanin nyo ba o hindi? Kailangan nyo bang itest o hindi? Sino nagsabing yes? Kapatid, hindi nyo kailangan itest. Pag nakita mong tukso, umalis ka na. Papasok ka sa bar na may kumikembot-kembot, na may mga nakabikini, ititest mo pa ba kung kaya mo? Hindi na. Kikembot-kembot pa. Tapos ititest mo pa kung kakayanin mo, umalis ka na. 'Di ba? Grupo mo, ikaw lang ang hindi nainom, sasabihin mo, kaya ko 'to. Iinom lang ako ng juice. Huwag mo nang itest. Umalis ka na. Balang araw, alam mo, kahit sabihin mong kaya mo, may impluwensyahan ka. Hindi masamang umiwas, mga kapatid, hindi masamang minsan mag-limit ng time kung tayo ay naaapektuhan na, umiwas po tayo. Yun po ang sinabi ng Diyos. Alam niyo po ba ang prayer ni Jesus din na tinuro sa atin? Ang prayer niya, lead us not into temptation. Di ba, ilayo tayo. Lumayo tayo. Hindi niya sinabi, ilapit mo sila sa tukso. Hindi ganun ang prayer ng Diyos na tinuro sa atin. No matter how good the temptation looks, sounds, and feels like, do not settle. God prepared something better. In fact, it's the best for you. Okay, nagkakaintindihan tayo? God prepared something better. Hindi porket maganda sa paningin, yung sinasabi, mabulaklak, wag ho tayo mag-settle. If you do find yourself in danger of sin, get out of there quickly. Umalis na tayo. Get out of there quickly. Kapag mapupol ka na sa kasalanan. Alam niyo, meron ako nakausap po, taga Bulacan ho ito. Mapupol na po siya dun sa tao. Kaya lang yung taong yon, bigla na lang ho, nagsabi sa kanya, punta ka dito, umalis yung mga magulang ko. Punta ka dito, ako lang mag-isa. Alam nyo, doon pa lang nagkaroon siya ng conviction to pray. Sabi niya, Lord, hindi ako pupunta. Iniwanan niya po yung lalaki, hindi na po siya tumuloy na makipagrelasyon doon. Kasi imagine, hindi pa naman sila mag-asawa, papupuntahin kasi wala mga magulang. Anong gagawin nila doon? Mag-Bible study? Anong gagawin nila doon? Mag-uusap lang? Mga kapatid, yung mga ganong sitwasyon, umiwas na kagad. Alam niyo, binigyan siya ng conviction ng Lord, nag-pray siya, nagbigay tuloy ng protection ng Lord. In everything na piling mo matutukso ka, unahin mong gawing mag-pray. May protection na doon. Kasi kung hindi mo unahin yun, unahin mo yung laman mo, matutukso ho talaga tayo. Stay away from those who try to influence you to do evil. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan? Stay away from those people who try to influence you to do evil. Siguro, pag darating kang time na pwede mo silang share ng word, isend mo na lang. I-share mo na lang through messenger. Tawagan mo na lang sila, pero kung kasama mo sila, tapos na-influensyahan ka to do evil, layo ka na lang, kapatid. So, mga kapatid, that's number 2. Satan will tempt you to about good things. So to defeat, flee from temptation. Umalis, tumakbo, lumayas. Number 3, na isa sa mga panlinilang and lastly, ni Satan sa atin is hinders you to repent. Hinahadlangan ka niya na mag-repent sa Diyos. Nakita niyo po ba yung nangyari kay Judas? Di ba si Judas mga kapatid, pinagkalulo si Jesus. Binenta niya si Jesus. Nag-guilty siya, pero hindi siya nag-repent. Nag-guilty siya, kinitil ang buhay, pero hindi humingi ng tawad sa Diyos. Yun yung gusto ni Satan. Yun yung gusto niya mangyari sa atin. Hindi tayo mag-repent. Tignan niyo po ito nangyari sa verse 8. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Tignan nyo narinig nila ang Diyos, nagkasala sila. May itinanim si Satan sa kanila. Anong ginawa nila? Kaya't nagtago sila sa mga puno. Yan ang gusto ni Satan. Ramdam nyo ba yon? Kapag nagkasala kayo, parang ayaw nyo na mag-church. Ramdam nyo ba yon, mga kapatid? Kapag nagkasala kayo, parang gusto nyong lumayo. Nahihiya kayo. Kapag nagkasala ho tayo, para bang tinatamad na tayo. Yan yung gusto ni Satan. Huwag ho tayong magpalinlang sa paraang yan. Alam niyo yung 2 tactics ni Satan dito para mahadlangan ka na hindi mag-repent? Una, mga kapatid, guilt tripping. Mag-guilt ka, magkaroon ka ng guilt tripping. Guilty ako dito Dapat pagbayaran ko to. Guilty ako dito. Ayoko nang lumapit. Guilty ako dito, nakakahiya. Hindi ko na deserve. 'Di ba? Guilt tripping. Nakita naman natin yun sa verse 8c. Nagtago sila sa ilalim ng puno. Alam nyo, yung mga kapatiran natin na nahihiya na at lumalayo na, dapat tayo ho na
na malalakas pa sa Panginoong Yesus, tulungan ho natin silang makalapit muli. Huwag ho nating hayaan na yung mga nagkakaroon ng guilt feeling at tinatamad na lumapit sa Diyos dahil sa mga nagawang pagkakamali, isahayaan na lang natin sila, wag ho. Tayo ho, binigyan ng responsibility ng Diyos to be a brother's keeper. Di ba? Brother's keeper tayo, tulungan natin ang bawat isa. Kasi mga kapatid, yan po ang gagawin ni Satan sa atin. So, ano pa? Tignan niyo po. One tactic of Satan is blaming. Ituro sa iba yung pagkakamali. Ang hirap, alam niyo minsan ang hirap umamin ng pagkakamali. Tignan niyo ito madalas to sa paraan ni Satan para hindi tayo magrepent. Mas marami at madalas to. Yung blaming. Ang daming verse, oh. 4. Isa lang yung guilt tripping, pero ang daming verse. Nung tinanong sila ng Diyos, bakit ka nakatago? Lord, kasi nakahubad ako. Sabi ng Lord sa kanya, sino sa'yo nagsabi na nakahubad ka? Lord, kasi itong si Eva, pinakain ako. Si Eva, tinuro niya. Eva, bakit mo naman ginawa yon? Bakit mo naman pinakain siya ng pinagbabawal kong pagkain? Sabi ni Eva, Lord, yung ahas eh. Di ba, Lord, kasi siya naman eh. Sabi ng ahas, ano pa ba? Ako na nga. Kapatid, ang tanong ko sa inyo, pag nakakagawa kayo ng mali, biniblame nyo ba sa iba? Pastor, siya naman talaga yung dahilan eh. Siya lang ba? Pastor, siya naman yung nauna. Siya. Ang hirap minsan umamin sa sarili natin pagkakamali. Ano sabi ng Biblia? Tignan mo muna yung sarili mong mata bago ka tumingin sa pagkakamali ng iba. Tignan mo muna, baka may troso ka sa mata. Di ba? Troso pa nga yung sinabi. Baka meron kang pagkakamali bago mo tignan yung pagkakamali ng iba. Alam niyo po masakit minsan aminin kapag nagkasala tayo sa Diyos. Kasi sinasabi natin, kasalanan to ng iba. Pero alam niyo po, kapag inamin mo sa Diyos na ikaw mismo yung nagkasala sa Kanya, sa harapan Niya, mas nagpapakumbabaho tayo sa Kanya. Hindi lang yun. May tatanong ako sa inyo. Pag nagkasala ho ba kayo, magsabi nga ng amen yung mga nagsusorry. Magsabi nga ng amen yung mga nagsusorry. Oh, praise God. Akala ko hindi kayo marunong mag-sorry. Alam niyo yung word na sorry? Simple word, but hard to say. Simple word, pero mahirap sabihin sa kapwa. Kapag nasaktan mo ang isang tao, mag-sorry ka na lang. Huwag mo nang i-blame. Kapag nagkamali ka sa Diyos, huwag mo nang sabihin yung ibang tao, mag-sorry ka na lang kay Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, sorry. Parang natuwa yung mga kalalakihan. Parang natuwa. Pastor, buti na sinabi mo, first time mag-sorry na asawa ko. Natuwa pa kayo Alam niyo po, nagagalak po ang Diyos kapag humihingi tayo ng sorry at pagpapatawad sa Kanya. And even sa mga tao sa paligid natin, nagagalak po ang Diyos kapag nagsusorry ka rin sa kapwa mo na nabigyan mo ng kasakitan or nagkasala ka sa kanila. Kapatid, kapag dumarating ang time, kapag nag-guilt tayo, or parang tinutukso tayo na i-blame sa iba yung pagkakamali natin, paano natin ito i-defeat? Paano natin ito mapagtatagumpayan? Number 3, mga kapatid, how to defeat? Come to the Lord as you are. Lumapit ka sa Diyos kung sino ka. Alam niyo kung si Adan, lumapit na lang sa Diyos at sinabi, Lord, nagkasala ako. Kita niyo naman, Panginoon, hubad ako ngayon at alam ko na po ito. Nagkasala po ako. Lumalapit po ako sa inyo. Alam niyo, baka kinat pa ni Lord na bigyan sila ng punishment. Kasi nagsisi sila. Baka napatawad kagad sila ng Lord that time. Kung humingi na sila kagad ng tawad. At lumapit sila sa Diyos kung sino sila. Basahin po natin ang Isaiah chapter 1 verse 18. Tignan nyo
Come now. Ano sabi? Lumapit ka ngayon. Let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Alam mo sa Tagalog, sabi diyan, kahit ang kasalanan mo ay parang isang makulay na pula, magiging parang isang puting yelo yan at magiging parang isang puting bulak kapag ikaw ay lumapit at humingi ng tawad sa Diyos. Kapatid, ano yung mga pagkakasala mo ngayon na sa tingin mo sobrang laki? Ano yung mga pagkakasala natin ngayon na sa tingin natin parang ang dumi-dumi? Sabi sa Biblia, come now. Come to the Lord as you are. Kung ano man ang mga naging nakaraan mo, kung ano man ang mga nagawa mo kaninang umaga, ngayong umagang ito, kahapon, noon, lumapit ka sa Diyos. Ihingi po natin ng tawad yan. Alam niyo po, may tanong ako sa inyo. Onti na lang po to. Hindi ba nakita ng Diyos yung ginawa nila? Sa tingin nyo, hindi ba nakita ng Diyos ang ginawa ni na Eva at Adan? Nakita niya. Lahat nga nakikita niya eh. Pero anong ginawa ng Diyos? Nag-effort pang lumapit kina Eva at Adan. Pwede niya na lang kausapin mula sa langit eh. Pero lumapit pa ho siya. Alam niyo po, Diyos ang nag-e-effort para tayo ay maging malapit sa Kanya. Tayo lang po ang lumalayo sa Diyos. Tayo lang ang pilit na umiiwas sa Kanya. The Lord takes the initiative to seek the man. Magre-respond na lang tayo ng tama. We see the grace of the Lord. He always give opportunity to repent. Pastor, saka na lang ako lalapit kay Lord kapag okay na ako. Madalas ko tong naririnig. Church tayo, saka na lang ako lalapit kay Lord kapag okay na ako. Kailan ka magiging okay? Kailan pa? Ngayon na. Lumapit ka na. Kung hindi ka pa nalapit sa Diyos at hinahadlangan mo yung puso mo, don't pretend. Repent. Ulitin ko. Don't pretend. Repent. The Lord is just to forgive you. When God gives you opportunity to repent, repent and stop justifying your actions. Stop making excuses. Be accountable of your sins. And do not blame other people. Kapatid, come to the Lord as you are. And as we come to Him, alam niyo po ba, for our conclusion, as long as we are in the center of God's will, as long na nandun tayo sa kalooban ng Diyos, victory is guaranteed. Sino dito ang gusto ng victory? Magsabi ng amen. If you want victory, come to the Lord as you are. Be in the center of God's will. And according to Psalms 108 verse 13, with God, we will gain the victory. And He will trample down the enemy. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa katagumpayan na ginawa ninyo para sa amin. Salamat Lord sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon pa lang, nakita na namin na wala nang magagawa ang kasalanan sa buhay namin. Doon pa lang, Panginoon, nakita na namin na kayo po ay makapangyarihan at kayang akuin ang mga bagay na hindi namin kayang akuin. Salamat Lord for what you did on the cross, and salamat Lord dahil meron po kayong pagtuturo sa amin. Na sa umagang ito, O Lord God, we can defeat the enemy by trusting your word. We can defeat the enemy, O Lord God, by fleeing from temptation. And we can defeat the enemy, O Lord God, by coming to you as we are. Lord, salamat po, nawa patuloy pong ilagay sa puso ng bawat isa ang mga salita ninyo at patuloy na ito ay humipo. Lord, we thank you for everything. We bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.